Okay, I'm back. Bilis no. All right. Good evening again, no? Good evening again. I hope na kumakain na kayo ngayon or nakakain na kayo kasi medyo mahaba-haba tong webinar natin. It is 2 hours, no? So itong 2 hours na to sobrang baka sa inyo meron tong ito yung hinahanap na opportunity. Matagal nang hinahanap na opportunity. Anyway, I'm Jeffrey Ligan. So ako yung host niyo for tonight pala na webinar. Alright, I'm Jeffrey Ligan. And before tayo mag-start, gusto ko lang mag-pray muna tayo siguro, no? So let's bow down our head and let's pray. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you, Lord, for this another day, O God, na binigay niyo sa amin. And thank you, Lord, for all the blessings that you've given to us, Lord. And I pray, O God, that all the knowledge and information, Lord, na matatakil ngayong webinar, Lord, is maisa sa puso at matatandaan namin palagi, Lord. And I pray, O God, that you will guide us, our family, and ourselves, Lord, and ikaw na bahala sa lahat naming mga plano, Lord. All the glory belongs to you. Just pray. Amen. Amen. Alright. Pwede na kayong gumising. Anyway, sige. Hindi na tayo papatagalin, no? I will share my screen now para masimulan na natin yung ating webinar na matagal-tagal niyong hinihintay. Alright. Standby. Okay. Ayan. So welcome sa ating Referral Partners webinar. Every Sunday to siya, 8 p.m. to 10 p.m. So ito yung magiging speaker natin for tonight, no? Jeffrey Ligan. So one of the speaker din ako ngayon. And with my sales manager, Ma'am Madge Madhay, and our founder of the IQ Elite, Sir Isaiah Nelson Kimboy. Alright. So before we start, gusto ko lang tawagin si Ma'am Madge siguro if nandito na ba siya. Hello Ma'am Madge. Nandito na ba kayo Ma'am Madge? Para hindi ako saan ba si Madge? I think wala pa siguro, no? Sige. Alright. Alright, sige. Sige, ako na lang yung magano. Alright, sige. Let's start na siguro para hindi na tayo magkasaya ng oras. Hintayin na natin si Ma'am Madge mag-in for the first speaker. Pero since wala pa siya, ako muna siguro. Alright. Sige. So, ito yung mga webinar house rules lang natin, no? So, pag ako kasi mag-host and mag-speaker, meron akong mga house rules na pinapatutupad. Alright. So, mute mic all the times para hindi po tayo makadistorbo sa ibang nakikinig. Lalo na yung mga seryoso sa opportunity na ito. Alright? So, siguro naman nakamute naman lahat. No? Kung hindi ka nakamute, i-mute naman kita. Okay? Thank you. Next one is open your camera. I encourage everyone na mag-open cam kayo kung hindi naman kayo busy, kung hindi naman kayo nag-driving, wala kayo sa labas, sa bahay na naman kayo. I encourage you to open your cam para mas masaya yung interaction natin. No? Para makita ko naman kayo. Would that be okay, guys? Sige nga, open nga tayo. I think tatlo lang ata yung nag-open. Ayan. Mga papogi pa naman ng magaganda at papogi ng mga pangalan niyo. Ayan, di ba? May Benson, may Renz, may Christine. Pakita niyo yung mga nagmumukha, naggagandahan yung mukha pala. Sorry. Alright. Thank you so much sa mga nag-open. And ayan. Kasi may catch kasi dito pag nag-open tayo ng cam. Right. Okay, so direct your focus. So, lahat ng slides namin, titingnan nyo na lang and analyze and internalize and syempre, intindihin natin. No? Makinig tayo and write down notes sa mga lahat ng mga biggest information or yung mga informative na information na ibibigay namin sa inyo. And also, participates, mamaya meron akong ipapatype if ever may babanggitin ako na word tapos ita-type na lang. So that's the way of communicating natin sa sa isa't isa or nagpa-participate kayo dito sa webinar natin. Okay? And lastly,
learn, earn, and enjoy. Siyempre, ito yung pinaka-the best, no? Kasi natututo tayo ng ibang industry or ito, sa mga first-timer dito, ito is bago talaga sa inyo to. So, matuto lang tayo and syempre, kikita tayo dito. And, huwag kalimutang mag-enjoy. Work-life balance, kumbaga. Alright. Sige. So, let's start with the beginner's guide. So itong webinar na to is for the referral partner kung paano natin simulan ang pagiging isang referral partner under IQ Elite through Conde Selling. Alright. So I think nandito na sa match. Wait lang guys. Right. Sige. So objectives natin for tonight's na webinar is paano gumagalaw ang referral partner. Ano yung referral partner? Paano ba yan siya nag-work, no? Things to know and how much will I earn? Magkano yung kitaan dito as a referral partner? Okay? And ano ba yung anong meron sa akin dito pag nagre-referral partner ako? Ano yung makukuha ko sa pagiging referral partner ko sa inyo? Okay? So sagutin natin 'yan paunti-unti. Right? So yan. So nakita niyo sa screen? Tingnan niyo na sa screen. Ako yan. Ako na yan nasa left side. Wala pa akong kain yan siguro. Kidding aside. Kidding aside. Ayan. So, yung referral partner, it's basically works with the word of mouth. Kung chismosa ka, kung chismosa ka daw no? Kung chismosa ka, mas maganda para sa iyo to. No? Kasi, pag maboka ka, madali ka lang makakita ng future clients, no? Na pwede mong alokan or bigyan ng opportunity na pwede mag-invest sa real estate. Okay? Ayan. So, ito yung kumbaga simplest na explanation ng referral program. So tayo, kung sino yung nag-invite sa inyo, yan yung magiging partner agent nyo. Let's say for example, Ma'am Jana is invited by Sir Fritz. Hindi ako nagkakamali. So si Sir Fritz, yan yung magiging partner agent mo, Ma'am Jana, and ikaw yung magiging referral partner. Okay, mag-usap kayo dyan. Parang nasa, parang nasa slide lang, no? Nag-uusap kayo. Tapos, ano ba yung gagawin ng isang referral partner? Simple. Talk to your prospect buyers or yung mga possible na pwede nating maging kliyente and bumili ng condominium or condo investment. Introduce the project. Kumbaga, yung sinabi ko kanina, pag maboka ka or chismosa ka, pwede mo ipagkalat yung property natin. Alright? And then, introduce lang yung project. Basic lang na details yung kailangan para may idea lang si future clients natin na ito, nandito siya sa lugar na to, ito yung monthly, ito yung mga available units, and etc. And pag naging interested na si future unit owners, future clients natin, is i-endorse mo siya sa partner agent. So let's say for example, si Ma'am Jana, meron siyang nakausap na friend or co-workers na naging interested sa chinika niya, no, na property. So ang gagawin ni Ma'am Jana is ipapasa na siya ni Sir Fritz or yung partner agent niya. And yung partner agent niya, yung mag-aasikaso sa lahat. So, if bibili sila or mag-avail sila, you will get the commission, Ma'am Jana. Or makaka-receive ng referral bonus. No? And repeat lang. Ganun lang. Cycles repeat lang siya. Talk to your prospect buyers, introduce the project, and pag naging interested na sila, pwede mo na ipasa sa partner agent. Okay? Basic details lang naman yung i-introduce mo sa project. Like the location, the monthly, ano yung mga available units, and etc. And pag okay na, si partner agent na yung bahala sa'yo. Kliyente mo. Yung na-refer mo. Okay? So, ganun siya kasimple. Refer ka lang, kausap, bato sa partner agent, and wait ka na lang mag-reserve yung unit. Mag-reserve yung kliyente mo. And pag na-approve na siya, or let's say for example, na-approve na sa isang financing, pag-financing or bank financing, pwede mo na makuha yung referral bonus. Okay, pag-usapan natin yan
kung magkano ba yan siya. Right? So things to know, ito yung mga step-by-step guide kung paano natin simulan as a referral partner dito sa real estate industry. Okay, first natin na kailangan gawin, no, is to log in or register dito sa link na to. So, iyan ko na lang siya ha. Ita-type ko muna siya para pwede nyo siyang puntahan later. So, ayan, ito. isayakimboy.com/referral partner. You can click this link. Nasa chat box yung link natin. Click that link and papunta na kayo dyan. Pupunta kayo dyan sa tab na Join My Community. So, register for free. And after that, titingin kayo na isang video dyan. Okay? So, ang video natin is, ayan siya. Yan yung video natin. Accreditation program, ito yung project details seminar or sa mga all na project details na pwede mong malaman or dapat mong malaman pala. Sorry. Kasi yan yung i-introduce mo sa prospect buyers mo. Okay? So, I'll send na din siguro mamaya yung link ng lahat from the registration to project details seminar. Kasi pag sinama natin yung project details seminar dito, abutin tayo ng alas 12. Kasi medyo mahaba talaga siya. Okay, so pwede mo siyang tingnan na lang sa YouTube sa ating founder na si Mr. Isaiah Kimboy. Nandun lahat ng mga videos natin. So you can watch na lang sa recorded video natin kung may free time. Okay? And syempre, join our community. May community kasi tayo na nandun lahat ng mga updates, mga daily motivational, inspirational, and the project details, kung ano yung mga updates ng real estate. Okay? Ito yung groups natin. IQ Elite Community. Ayan. Later, isa-send namin lahat ng link para maka-join kayo. No? Right. And ito yung pinaka-the best din kung gusto nyo mamaya baka maging interested kayo mag part-time or mag full-time as a seller, no? So ito yung mga schedule natin, no? So live webinar for new sellers kung gusto niyo mag part-time or full-time, every Wednesday yun siya, 10 a.m. to 12 p.m., no? So via Zoom naman siya. Ito lang yung gamit din natin. And face-to-face training for part-time and full-time every Friday naman to siya. 10 a.m. to 4 p.m. So, magti-take kayo ng isang course dito which is the Real Estate Marketing Specialist na course. Magkakaroon kayo ng certificate. Makapasa po tayo sa isa. Okay? And live webinar for referrals which is ngayon, nangyayari ngayon, 8 p.m. to 10 p.m. So, I hope hindi tayo mag-extend para hindi kayo mabuboard daw. Cheating aside. And lastly is download your marketing materials sa lahat ng partner agent nyo. So after dito, so pwede kayong humingi ng mga marketing materials like the videos, the pictures, the monthly, and yung mga amenities and etc. Okay? So ito na. Ano ba yung para sa akin dyan, Sir Jeff? Anong makukuha ko if ever mag-referral partner ako? Okay. So ito yung maging benefit nyo, no? From the referral program. Okay. So, locally employed. Paki-type sa chat box if you are here pa. Type sa chat box, locally employed. If you are locally employed, kindly chat in the chat box me. If you are locally employed. Chat in the chat box me. If you are locally employed. Walang locally employed? Ayan. Ayan. Thank you so much, everyone. Si Manuel, Benson, Rod, Renz, Jessa pala, Renz, Jessa. Adele, Matt. Alright. So, I assume ata lahat ng 39 participants is locally employed, currently locally employed, no? Okay. So, sa mga locally employed, ito yung benefit nyo if makapag-refer tayo, no? Or maging part tayo ng referral program. Travel. Travel goals, pambili ng wants, and savings. Siyempre, if you are locally employed right now,
you have the monthly income. Meron kang 1530 or ano ba yung mga cutoff na yan? 820 ba? Yan, 1530 at 820. So, if makapag-refer ka ng prospect buyers and nakalipat na siya sa property, so magkakaroon ka ng referral bonus, which is pag-uusapan natin mamaya kung magkano kaya yung referral bonus if magre-refer ako ng prospect buyers. No? So, malaking tulong na din yung pang-travel mo. Gusto mo mag-travel, local, international, malaking tulong na din. Kasi medyo malaki-laki din yung referral bonus natin. Alam kong may mga question kayo na magkano kaya yung referral bonus if ever makapag-refer ako. Pambili ng once, if you are materialistic na pagkatao or luho, yung maluho na person like me, maluho daw ako, kahit hindi naman. Kidding aside, ayan. So, pwede mo siyang mabili, no? Through the referral bonus na matatanggap mo. And syempre, lastly is yung savings. And ganun talaga yung nature ng tao. Kahit nagtatrabaho tayo, walang natitira. Alam kong agree kayo dyan na sa mga employed ngayon, sakto-sakto lang. May matatanggap, tapos bayad utang. Hindi ko naman nilalahat, no? Pero yun yung mga based on my observation din, no? Sa mga nagtatrabaho. Kahit ako din. Alright. Sige. Sa mga local employed, ito yung magiging benefit nyo. Pwede siyang makuha yung travel, pambili ng wants, luho, and for your savings, no? Extra income. And sa mga full-time naman ng mom or dad, meron ba dito? Sa lahat ng 40 participants, sa 40 participants, ilan kaya yung full-time mom or dad? Paki-type na ng me in the chat box if you are full-time mom or dad. Me. Meron ba? Me. Miss Tin? Alright. Miss Tin? Si ma'am lang. Okay. Parang loner naman si Ma'am Tin. Wala na ba ibang dyan? Full-time mom or full-time dad? Si Vivo daw. Good evening po. Good evening po. Paki-rename ng name mo, ma'am or Sir Vivo kasi hindi kita kilala. Vivo kasi nakalagay. Alright. So Ma'am Tin, ito yung benefit mo if ever maging referral partner po kayo sa amin. Grocery, pambili ng grocery, bills, and emergency funds. Siyempre, kailangan talaga ng extra income, lalo na pag full-time mom tayo or full-time dad tayo. So, lahat naman siguro kailangan ng Miss Riham, full-time din po. Thank you so much, ma'am, for that information. Ayan. So, here, sa mga full-time mom dito, ito yung pwede nyong maging benefit, no? If ever makapag-refer tayo ng isang kliyente or mga future clients natin, no? Pambili ng grocery, syempre dagdag na din to na extra income sa kay Mister, no? Para hindi na siya mahihirapan din, para hindi kayo maghahal sa pera. Alright? Bills, no? So, water, electricity bills, so wifi, etc. Emergency funds, kailangan natin to. Lalo na ngayon na daming sakit na. I think may virus ata this year Hindi ko lang alam kung dumadami na ba yun, no? So, kailangan talaga ng emergency funds natin. Okay? And also, for the small business owners, meron ba dito small business owners? Paki-type nga sa chat box me if you are a small business owners or business owners ka ngayon. Me, meron ba dito? Paki-type na. Si Sir Rod. Leonard. Yan. Dalawa lang. Ayan, hindi loner si Sir Rod kasi hindi Sir Leonard. Thank you so much for participating. Engage in buy and sell business. That's a business then, no? Small business. All right. Thank you so much, Sir. Ma'am Jana pala, sorry. All right. So dito, you can diversify your income. Mas mapadami natin yung income natin. And pwede yung kinita mo as a referral partner, pwede mo pa siyang i-invest sa ibang business. No? Future investment, pwede ka rin kumuha ng property if madami ka nang na-refer. Ayan. So, pag-usapan natin kung magkano kaya. Bakit nasabi ni Sir Jeff na
makakuha ng property sa pagiging referral partner? Oo, sige. Pag-usapan natin yan. I think this next slide is yun yung sagot natin. Ayan, no? How much will I earn if makapag-refer ako, Sir Jeff? Ito yung pinaka, exciting part tonight kung magkano kitaan daw. Pero syempre, kailangan nyo mag-pay in ng 15,000. Kidding aside. Kidding aside, joke lang yun Okay. Wala tayong pay in. So, all free naman lahat ng natin, trainings. Alright. So, let's compute the total amount that you'll receive in the referral program. Kung magkano kaya yung pwede mo kitain dito in less than a year or 1 year. Okay, so dito, earn 1 million in 12 months. Possible. Yes, sobrang possible, Sir Jeff. Ayan, possible na maging millionaire or makapag-earn tayo ng first million natin in 12 months by only referring us or only refer future clients to us. Okay? So, pag-usapan natin kung magkano yung commission. So, ito yung pinakamababang commission So, nandun na kami nag-compute sa pinakamababa. So, commission per unit kasi dito sa property na binibenta namin, which is the Urban Accounts Ortigas. Later, tingnan nyo yung video na recorded sa YouTube para malaman nyo kung ano yung binibenta. Okay, so we are selling, bigyan ko kayo ng quick quick overview ba? Or quick background kung ano yung binibenta natin. So we are selling rent-own condominium dito sa Pasig. Okay? Sa Pasig yung binibenta natin na property. Condominium siya na rento. Okay? Ang pinakamababa na commission dito is sa 50,000. So, meron siyang mapupunta na 25,000 sa referral partner, which is you. Kung ikaw ay in-invite dito, matatawag ka ng referral partner. And meron siyang, meron din kahati yung 50,000, which is si partner agent. So dito makikita mo siya, kumbaga naghati lang talaga kayo sa commission. No? 25, 25. Hindi naman siguro fair, no, if ever ibibigay yung 30,000 sa'yo as a referral, tapos ang nagpagod sa site, nagpainit, nag-assist sa kliyente, sa loan doc, sa paperwork, sa agreements, si partner agent. So, ang pinaka-fair is hatid kayo. 25,000 per unit sold. So, ang ginawa mo lang, kanina, I said earlier na talk to your prospect buyers, introduce the project, and endorse na sa partner agent mo. And sa partner agent mo na ang bahala sa lahat. So pag kumuha, you will be entitled sa 25,000 referral bonus. Ganun siya kasimple, ganun siya kaganda, kasi wala ka nang ginagawa, kumikita ka pa. Use of your mouth na lang. Diba? Sobrang ganda nun. What if, ito, paano kukunin yung isang 1 million, no? In less than 12 months. So dito, 25,000 yung referral commission and divide lang natin yung 1 million divided by 25,000. So 40 clients lang or 40 na family na pwede mong ibato sa amin or 40 clients na i-refer nyo sa amin. Okay? Sir Gary, paki-ayos na lang ng phone, no? Kasi nadi-distract ako. Thank you. Alright. And let's proceed. No. So 1 million divided by 25,000 is only 40 units, 40 na kliyente na pwede mo i-refer and iba to, and you will earn 1 million pesos. So medyo malaki yung 40 units, no, na pinag-uusapan natin. So divide natin yan siya in 12 months. So sa 12 months, 3 units lang per month ang ibato mo lang. And you can earn 75,000 per month. For 12 months, that's 1 million. You can do the math naman siguro if doubt kayo sa computation to. 40 units divided by 12 months, that's 3 units per month. Per month lang. 3 units ka lang mag-refer or 3 kliyente ang i-refer mo lang sa partner agent mo. And pag nag-reserve yon and pag nag-avail sila, you will be entitled 25,000 referral bonus. Okay? Ganun siya kasimple. Talk to your prospect buyers or yung mga kakilala mo na
feeling mo qualified sila to avail the property. Okay? Sobrang affordable naman yung property na binebenta natin. Hindi naman siya yung high ticket or high end na condominium. Okay? Sige. So, paano ba makukuha yung commission ko, Sir Jeff? How can I assure na makukuha ko yung commission? Paano ba? Paano pag nasa malayong lugar ako? Paki-type nga sa chat box kung ano yung location nyo right now para makita ko kung meron bang taga Mindanao, meron bang taga Visayas, Luzon, Cavite. Ma'am Jana, thank you. Shout out to Cavite, sa mga Cavite niyo dyan. Taytay, Valenzuela, QC. Okay. Japan. Alright. Seryoso to? Japan? Hi! May tropa ko dyan sa Japan. Wala lang, na-share ko lang. Japan. Alright. So, sa Japan, Caloocan, Malabon, Luzon, Pasig, Makati City. Alright. Thank you so much. Bataan, oh. Pinakamalayo ata sa Bataan. Nagoya, sir. Oh, dyan din. Dyan din nag-work yung tropa ko sa Nagoya, Japan. Ayan, wala lang. Small world na siguro. Usap tayo mamaya, ma'am. Manila, Saudi next year. Wow. Congratulations in advance. Baka hindi ka na pupunta ng Saudi if ever ma-entice ka dito sa pagbebenta ng property. Kasi may mga trainer kami, may co-trainer ako na sa Taiwan, but now nag full-time siya as a property specialist and now earning siya ng 6 digits per month. Malay mo din, Ma'am Reham, di ba? Na-share ko lang. Sige, thank you so much sa mga nag-type. So, nasa Pilipinas lang naman tayo siguro, no? Isa lang yung nasa Japan. Right. So, sobrang yung mga OFW, kahit nandun sila, gusto din lang kumita ng extra income, which is maganda din. And, maganda yung napuntahan mong opportunity ba? Kasi may referral partner kami from, hindi ko nagkakamali, Saudi Arabia ata. And now, siya, top performer siya as a referral partner, ma'am. Nakapag-deliver siya ng 3 units per month, 4 units per month, which is malaking tulong din sa kanya. No? Na-share ko lang. Sige. And now, ito yung payment channels natin. If ever tayo. Sabi ni Ma'am Kat, dakilang tambay lang dito sa Japan, sir. Okay lang yung tambay. Magchika-chika ka na lang dyan sa property natin. Alright. Ayan. So, yung payment channels natin is through cash. Pwede siya. Pwedeng bank transfer or GCash or Paymaya. So, dito nakita ko sa location nyo, merong mga taga-Pasig, Luzon, Malabon, Caloocan, Valenzuela, QC, Taytay, Cavite. Pwede pwedeng ibigay ng partner agent nyo yung commission through cash kasi nandito lang naman kayo malapit. Pwede kayo mag-meet sa isang mall, coffee shop, Starbucks. Diba? Starbs tayo pare. Ganun. Pero pag si Ma'am ito si Ma'am Kat, which is nasa taga Japan siya, bank transfer will do. Or GCash kung merong GCash. Ayan. So yung mga payment channels natin, if ever makapag-refer tayo and lalabas na yung post. Ibibigay naman yan ng partner agent natin kasi papagalitan namin sila or terminate namin. Kasi meron naman tayong agreement, partnership contract. Yan. You will receive an agreement with your partner agent. So ito is 1 year validity. 1 year contract. Renewable naman siya every year. No? So pwede ka mag-referral partner ka. Hindi naman siguro hindi totally agad makapag-refer kayo. So let's accept that fact, no? Kasi it takes time, no? Wag lang kayong mapanghinaan ng loob na wala pang kumuha or wala ka pang na-refer. So great things takes time, sabi ng isang quote, di ba? So tuloy-tuloy mo lang, attend nyo lang palagi ng webinar, meeting yung team natin. No? Okay. So ito is, marireceive to siya after siguro ng webinar, i-send ng partner agent nyo. So you can chat naman directly sa partner agent nyo, hingin nyo
agreement, no? Yung agreement as a referral partner. Okay? Q&A. We are now open for the question and answer portion. Sa lahat ng natakil ko, baka meron dyan na gustong itanong or gustong magtanong. The table is now open for the question and answer. Sige, huwag kayo mayang magtanong. Sabi ng right man. Kidding aside. Sige, walang nagtatanong kasi we can proceed now. Wala talaga silang tanong. Ayan. Okay. Thank you, sir. Roland or Miss Teen ba ito? Okay. Sabi ni Miss Teen. Tama ba, Miss Teen or Roland? I think Miss Teen na siya. Okay. So sabi niya, sir, pwede kayo mag-share regarding makahanap ng valid clients. Okay. So sige, bigyan niyo pa ng tip. Wait lang, kunin ko muna yung tubig. Alright, I'm back. Sorry. Ayan. So, paano ba makahanap ng isang valid clients? Siguro lahat naman may Facebook, no? May Facebook, may TikTok, may IG, may Twitter, ano ba? Ano ba yung bago ngayon? Ayan. So, lahat naman is nasa SOCMED. All our valid clients is from SOCMED. Pwede kayong mag-post through TikTok, IG, Facebook Marketplace. So, tuturuan naman namin kayo kung paano mag-start or tuturuan ka ng partner agent mo kung paano mag-post sa marketplace, paano yung proper posting, proper picture na i-post para ma-entice yung mga valid clients natin. Okay? Na-answer ko ba yung tanong ko? Tanong mo, Miss Tin? Na-answer naman siguro, no? I think na-answer. You can find your valid clients through the SOCMED. Lahat. SOCMED. TikTok, pwede ka gawa ng TikTok. Pwede. Next question is, paano lumawak? Sabi naman ni Ma'am Reham. Paano lumawak ang networking? Paano lumawak ang networking? Paano lumawak ang network? Siguro, ma'am, no? Pwede kang, lahat ng mutual friends mo, puntahan mo, or lahat ng friends mo pala sa Facebook, sorry. Lahat ng friends mo sa Facebook, punta ka sa kanila, sa profile picture nila, meron ka makita doon, list of friends sa kanila. So, pwede kang, i-click mo siya pa isa-isa, check mo if quality ba or magiging prospect clients mo ba, and add mo. Or message mo agad. Di ba? Kasi we have this spiel naman, may naka-ready naman tayo na spiel na ito, baka ito yung hinahanap mo na opportunity na mag-invest sa condominium. So, parang may mga spiel tayo dyan, you can ask your partner agent kung ano yung mga spiel na pwedeng ibato sa atin or i-message natin sa prospect clients natin. So, paano lumawak? Ganun, ma'am, pwede kang manual na message sa mga prospect clients through Facebook. TikTok din, pwede din. O sa mga, sa circle of friends mo, circle of, yung network mo, pwede mo siyang higain. Baka may makukuha ka doon. And, may makuha talaga kayo doon. Kasi may mga kakilala ka na nag-renta pa, matagal ng renta. So, pwede mo siyang i-share na instead of renting ito, pwede ka na mag-rento. Okay? Sabi ni Sir Leonard, when can I join? Pwede mo siyang sir, specific, when can I join? Sa, sa community ba? Or, pa-type na lang ako, sir. Balikan kita. Sir, RP ko yan. Si Christine to ng All-Star. Sorry. Akin. Alright, sorry. Ayan, si Ma'am. Any tips or share paano lumawak ang network? Okay, nasagot ko na kanina. If I want to be a property specialist instead of referral partner, that's fine? No. That's fine, much better.
mas better yung maging full-time ka. Gusto mo mag part-time. Pero ang part-time kasi, Sir Rod, is kailangan mo talagang mag-attend ng course. No? We have the course kasi, real estate marketing specialist. Kailangan mo siyang mapasa and you can do the part-time. Pero during the training pa, or during the course pa, pwede ka na magbenta. Kasi meron ka nang na-fill up na accreditation form. Mas malaki ang kita pag part-time or full-time. Kasi sa iyo lahat ng commission. 50,000 per unit sold. If let's say dalawang unit lang yung nabenta mo sa isang buwan, that's 100,000. 100,000. Pag consistent ka for 1 year, ilan na yun? 2 units per month times 12. 24,000, 24 units times 50,000, that's 1.2, 1.1 something. Ganun. So dito kasi we don't have allowance, we don't have salary. So basically, ang ano namin is commission lang talaga. Fully commission based kami. Kaya yung sipag namin is doble pa, triple pa. Kasi pag wala kaming benta, wala din kaming kakain. Kaya yung gigil namin sa pagbenta is nandun, nag-aapoy talaga. Yan. Kung you are a risk taker, pwede ka mag full-time or part-time kasi malaki kita. Alright? May mga training naman tayo eh. Free trainings talaga. Lahat is free. Wala akong babayaran. ah, sige. Ano mga requirements para maging specialist agent? Ayun ma'am, kailangan mo mag-attend ng on-site na course. Mag-take ka ng course kanina. Nabanggit ko. Eh, yung every Friday. Yun yung kumbaga requirements mo. Kung mag part-time tayo or full-time. Okay? Okay na sir, ask ko na lang kay Joseph. Alright. Sige Sir Lionel. Thank you. Sir Lionel, sabi ni Sir Lionel, oras-oras po ba dapat mag-post? Hindi naman siya oras-oras, sir. Kasi pag oras-oras ka naman nagpo-post, baka iba-block ka ng mga friends mo. Or iba-block ka ni Facebook or TikTok kasi parang spam ka na. Pwede kang 2 hours, every 2 hours, every 3 hours. Basta per day meron ka na post para mas mataas yung magiging engagement mo. Magiging reach. Ganun. Mas masarap, maraming benta, mas masarap ulam. Sarap pa ng ulam ko ngayon eh. Alala, share ko lang. Baka in the future po, puro foreigner client ko, may separate po ba ng orientation for that or same process lang? Same process lang po ma'am, bato mo lang sa partner agent mo. Partner agent mo na yung bahala sa lahat. Siguro pag kausap, si partner agent na. Siguro pag foreigner, pwede silang mag-Zoom meeting, tapos sila mag-usap. Yan. Right. Wala na ba? Same referral? Yes po. Same referral lang naman. Alright. 25K, yes po ma'am. Referral bonus is 25,000 per unit sold. If tayo, mag full-time or part-time, that's 50,000. Pero kailangan mo siyang mag-attend ng face-to-face training and mag-attend ka ng course. Okay. Ayan. So question, wala ka ng question? Question and yan. Ano to siya, sir? Ilan na lang natirang units? Madami pa, ma'am. Dapat na ibibenta. We have 16,000 pa sa inventory. So, hindi siya nauubos. Marami pa tayong ibibenta. Marami tayong matutulungan na kami. Okay. So, 850 na. Pag nag-full-time po ako, baka hindi na 25K referral. Pag hindi ka na referral, ma'am, full-time ka na, 50,000 na po, ma'am. Alright. Question. Wala pang question? Question, clarification before we proceed. Wala na? Yan. Paano po pala mapagkakatiwalaan agad ng client bago lang
po kami sa referral. Na referral. May I know po kung paano magigain agad yung trust nila. And ito, sagutin ko to sa general lang siguro, no? Ayusin natin lahat ng profile, ano, profile natin sa Facebook. Hindi na siya profile picture. Yung timeline natin. Dapat makikita ni kliyente na ikaw is nagbebenta ka talaga ng property. Hindi yung timeline mo, puro memes, puro tulfo, puro issue ng ganito, ganyan. So, mawawala agad yung tiwala ng isang kliyente natin. Much better if pag stock ng kliyente sa profile mo, pulido or malinis yung profile mo, may shared ka ng nagpo-post ka ng property, ito, ganito, ganyan, may mga update ka sa property, ito yung details, yung mga pictures. So, masasabi ni kliyente na ikaw is legit or trusted ka na property specialist or referral partner. Yeah. Depende pa rin siya sa pakikipag-usap rin. May mga naman tayo, may mga tuturuan naman kayo sa mga partner agent yung paano yung skill na more professional, hindi nagsasound ng benta. Okay? Yeah, meron naman tayong ma'am, may mga PowerPoint naman tayo na naka-ready. You can ask to your partner agent po para ma-review mo din siya. Okay. Yan. 1 minute na question. Baka meron pang pahabol dyan. Wala na? I think wala na, no? Nasagot na lahat. Baka merong mag full time dito. Na baka ito na yung pinaka-opportunity na hinahanap nyo. 50,000. 60,000, 50,000, 60,000, 70,000. Pwede po ba i-boost yung video nyo na naka-ads? Yes po, sir. Sir Edel, Ma'am Edel. Yan, yes po. Pwede nyo pong i-boost. Pwede siyang paid ads. No? Bayad lang kayo sa Facebook. Tapos sa Facebook na yung bahala mag-market doon. And meron na kayo makakausap na mga kliyente. Okay? And siya, pwede kayong magpatulong din sa partner agent kung gusto niyo mag-boost talaga para madami kayong makakausap na mga kliyente. Hindi ko lang siya pwedeng i-share ngayon kasi sobrang haba na. Baka maabutan tayo na last 11. Hanggang 10 lang naman tayo. Okay, so kung wala na kayong question, kung meron kayong follow-up question, chat nyo na sa chat box. Proceed po tayo sa ating next na topic. Ito yung pinaka-the best kasi, di ba nabanggit ko kanina, ang binibenta natin na property is condominium. Ngayon pag-uusapan natin bakit maganda yung condominium than the house and lot. Okay? Sige. Stop ko muna yung screen ko. Alright. Ayan. Thank you so much sa mga open cam. Yan, kung nag-open cam po kayo, pakiayos lang na upo nyo or yung presentable, tingnan nyo yung background. Okay. Thank you so much. Let's go to the next topic. Standby. Okay. Ayan. Parang nawawala siya. Ayan, nakikita naman yung screen. Pakitype ka na number 1 if nakikita yung screen. Clear. Thank you so much. Thank you, thank you. Ayan, thank you sa mga nag-participate. Thank you so much. We are now 40 participants. So, dami pa lang gustong kumita ng extra income. Okay, so pag-usapan natin, mabilisan lang na siya. Ha? Mabilisan lang na topic to siya, yung i-discuss natin. Alright, sorry. Hindi ko na sinabi. Ayan. So, ano ba yung maganda? Yung condo ba or house and lot? Tingin nyo, anong maganda? Type nga sa chat box kung kayo pipiliin. Kung you have the money na to buy the property, anong gusto nyo?
House and lot, condo. Condo, sabi ni Ma'am Tin, condo. Ano ba? House and lot? Aha. Condo, house and lot, okay? I think madami yung condo. Both. Why not, di ba? If meron naman, no? House and lot. Alright. Ayan. So I think majority is, ano lang pala? Tayo lang. Condo and house and lot. Kung ako, ano lang, may tanong lang ako dyan din, kung ako yung papipiliin. Ano ba yung gustong-gusto ko ngayon? Ano yung pinaka-need ko ngayon? Yun yung bibilhin ko. Ayan, pag-usapan natin yan kung ano yung pinaka-the best. Kung kayo bibili. And ito kasi na topic na to is pwede mo siyang i-relay, pwede mo siyang i-share sa future clients mo kung nag-iisip sila ng condo or house and lot. Kasi may makakausap kayo na mga client na ay parang gusto ko house and lot, ayoko kasi ng condo. Or meron namang gusto ko condo, ayoko ng house and lot, etc. So ito, pwede mo siyang take down kayo ng notes kasi may mga sasabihin akong medyo malulupit, no? Malulupit. Ayan. Informative na pwede mong gamitin in your future. Okay. Pag-usapan natin muna yung advantages. Siyempre, una natin yung house and lot. So, mga nagsasabing house and lot, ayan. Sir Leonard, sabi ni Benson naman, ni Ma'am Rehab. Okay. Yung mga house and lot, yung choice. Yung mga both din, house and lot. Ayan. Sige. Advantages ng house and lot is, ito, na freedom to build and renovate. Siyempre, pag may house and lot ka, usually kasi yung mga house and lot ngayon, pag bumili ka ng house and lot, ito turn over sa'yo or ibibigay sa'yo yung bahay at lupa. Ikaw pa yung magpapagawa sa tiles, ikaw pa yung magpapintura, ikaw pa yung magpapagate, and etc. So you have the freedom to build and renovate kung ano yung gagawin. Kung ano yung gusto mong gagawin sa bahay, pwede mo yung siyang gawin. No? So pets are allowed din. Yung mga advantages din sa mga house and lot kasi sa'yo naman talaga yan. Pet, pwede kayong mag-alaga ng pet. Bigger space, spacious siya, may bakuran, o kung ano yung bibilin mo ng house and lot, kung ano ba, townhouse ba siya na type, meron siyang, kumbaga may space siya sa harap, or yung house and lot talaga na single detached, na may bakuran ka sa likod, may bakuran ka sa likod daw. Yung may bakuran ka, no? And more affordable. Depends on location. Usually kasi lahat ng mga house and lot ngayon is located siya sa mga province area, no? So sa Cavite, sa Antipolo, ano ba? Sa mga Bulacan, ganun. Batangas, yan. Yung mga usually na house and lot na affordable. Kasi pag bumili ka dito ng house and lot sa within Metro Manila, ay baka wala na tayong kakainin sa sobrang mahal. Na? So dito, pag sa house and lot, advantage nila is, ayun, pwede kang renovate, pwede kang mag-alaga ng pet, malaki yung space, hindi siya sikip, no? Affordable siya than the condo. Okay? And dito naman, meron tayong amenities, no? May swimming pool, indoor gym. Sorry, ano ba to? Sorry. Alright. Indoor gym, clubhouse, basketball court, playground, and sari-sari store. Yan. So, halos lahat naman siguro ng mga house and lot ngayon may mga amenities din. No? Like Lancaster. Yan, mga house and lot kasi yun nasa Lancaster. If familiar ka sa Cavite. Yan. So, meron din tayong house and lot din. No? Sa Urban Deca Homes sa project, may house and lot. So, swimming pool, indoor gym, clubhouse, basketball court. Ayan. Sari-sari store kasi pwede dyan yung sari-sari store. No? Okay. Next natin, yung disadvantages naman ng isang house and lot. So, merong mga advantages, meron din disadvantages. Hindi natin maiwasan yun siya. Okay? Dito naman, ang disadvantages natin is higher maintenance cost. Ibig sabihin, lahat is ikaw yung mag-maintain ng isang property, no?
Kung gusto mong, tawag dyan, kung may masira sa property, ikaw magpapaayos, kung lahat ng problema is sa'yo, naka-shoulder. Yun yung disadvantages ng house and lot. Wala kang kahati. No? Higher maintenance costs naman tawag dyan. Okay? And security issue. Sa mga house and lot kasi, may mga bahay din na ano, yung mga lalo na single detached or kung wala sa parang subdivision, wala silang security. Wala silang guard na nagro-roving, no? Some house and lot has no guards, no roving guards, few CCTV or cameras. Some subdivision is not strict when entering, no? Yung mga visitors natin. Ibig sabihin, kung gusto mo ng safe and secure, much better if yung sa condo. Mamaya pag-usapan natin kung bakit sobrang safe ang condo. Sa house and lot kasi, ikaw, kung gusto mo gusto mo ng security talaga, mag-hire ka ng security guard na magbabantay sa bahay mo, which is magastos din, no? Ayan. And yung distance. Syempre, yung mga house and lot, lalo na pag gusto nyo ng more affordable, dun tayo bibili sa mga province rate or province area. Cavite, Bulacan, na medyo malayo talaga sa Metro Manila or sa urban na living, no? Okay, some house and lot is far from the schools, yan. Malayo sa market, shops, malls, restaurants, workplace. Yan. Kaya mamaya may mga tanong din ako, ano yung pinaka-the best ba dyan sa dalawa. Ayan, di ba? So distance, pinakauna doon, di ba? Yung high maintenance, security issue, and yung last is yung malayo sa lahat. May mga house and lot naman na malalapit, pero mostly talaga malayo siya. Hindi siya walking distance, kailangan mo pang mag-travel. Okay? And dito naman tayo sa advantages natin sa mga condominium units, which is yun yung mga binibenta natin or ibibenta nyo po in the future. Okay? Ang pinakamaganda lang sa condominium is convenience. Sobrang convenient si condominium kasi malapit lang siya sa syudad or nasa urban living tayo. No? City lifestyle kumbaga. Malapit lang sa shops. Lalo na yung property natin na si Urban Deck Homes Ortiga, sobrang lapit sa shops, restaurants, malls, school, sa trabaho natin in the future, di ba? Or sa mga future kliyente nyo, malapit lang yung property natin sa workplace nila. That's why maganda yung condominium kung gusto mo is urban living. Kung gusto mo nang hindi ka na bumabiyahe ng malayo, kung pupunta ka ng city. Kasi mostly ng condominium is nasa city na. Nasa heart of the city na. Lalo na sa property natin. No? Nasa heart of Pasig tayo. Nasa magandang location. Okay, walking distance lang yung mall, SM East, walking distance. Okay, nasusundan naman ako. Pa-type nga sa chat box number 2 if nakikita and clear yung bonus ko. 2. Nasundan naman. Okay, thank you so much. I think yung iba dito natutulog na. Gisingin kaya natin. Gisingin natin. Baka tulog na yung iba dyan ha. Tingin mo na kayo sa akin. Ako yung pampagising nyo. Kidding aside. Alright. Sige. First, yun yung convenience ng condominium. Low maintenance. Bakit kaya low maintenance? Kasi shared expense siya. Unlike sa rent-own condo kanina, unlike sa house and lot kanina, sa'yo lahat. Wala kang kahati talaga. No? Unlike dito, sa condominium, shared expense. Lahat. From the maintenance ng swimming pool, facility, repaint, guards, electricity in common areas. No? Itong repaint, hindi to siya repaint sa mismong condo ha. Sa parang building. Ganun. So may kahati siya. May kahati tayo. May kahati sa kliyente. Yung sa condominium siya. Tigila. Hindi siya ganun ka taas yung maintenance ng isang property. Okay? Kasi lalo na pag madami ng residents, konti na lang yung hinahatian nila or mura na lang yung hinahatian nila kasi madami sila. Yun yung advantages naman ng condominium.
Next is the amenities din. Meron din tayong amenities. Swimming pool, like like the house and lot. May swimming pool, indoor, outdoor gym, clubhouse, basketball court, community mall. Yan. Ang kagandahan, ang advantage lang sa condo then the house and lot is may mall. Mostly ng condominium ngayon may mga mall, convenience store, or mall talaga. Playground, function hall, convenience store, coffee shop, lobby, o reception area, meron yan. House and lot kasi is wala. Na. And lastly is yung security. Siyempre. Ang security kasi natin pag sa condominium is gated siya. Na? Gated community, may perimeter wall, may 24/7 security. Unlike kanina, na nabanggit ko kanina, yung house and lot is ikaw pa yung mag-hire ng bodyguard. Bodyguard, kayo mag-hire ng security. Kung gusto mo talaga ng safe and sound ka pag natutulog. No? Unlike dito sa condo, is merong roving guards 24/7, may CCTV in all areas. Ayan. So, when it comes sa safety and security, condominium is the best talaga. Lalo na sa condominium natin na binibenta, sobrang strict yung guard natin or yung condo natin once may mga visitors tayo. Kasi kailangan mag-login, mag-iwan ng ID, pag lumabas, kailangan pang kapkapan, etc. Okay? And that's why maganda yung condominium kumpara sa yan. Mamaya may mga tanong tayo dyan. Okay. So, ang disadvantage naman, syempre, kung may advantage yung house and lot, meron din disadvantage yung condominium units. Okay. Ano ba yung mga disadvantage ng condominium units? So, yung maintenance. Meron kasi dito, sa condo kasi, meron siyang tinatawag na condominium dues. Or kumbaga, yun yung binabayaran mo per month no, sa property. So, high monthly dues kasi ang condo dues kasi dito is per square meter siya. Kung malaki yung condo unit mo, let's say for example, 42 square meters, so medyo malaki din siya. Ang sa atin naman is medyo mababa siya than the other condo. Kasi ang meter sa atin is 55 pesos. So, ayan, times mo lang siya, 55 pesos times 42 square meter or 30 square meter. Hindi naman siya ganun ka-high, no? General ko lang tong maintenance sa condo. Kasi ang ibang condo talaga, may natanong ako sa kliyente ko, yung maintenance nila sa condo is umaabot ng 10,000, 20,000, 30,000. Mga prestige na, mga medyo high class talaga na condo. Pero hindi naman lahat kasi may mga affordable naman na condo. Yung medyo mababa lang talaga yung maintenance. Ayan. Next is busy environment. Ito, sa condo talaga is, lalo na pag yung condo is isa lang yung elevator or dalawa, sobrang busy niyan. Parang traffic in sa EDSA. Pero maganda sa atin, yan. Maganda sa property natin na binibenta is apat yung elevator. Kaya hindi siya magiging crowded or hindi siya magiging traffic. Siguro magiging traffic siya pag sabay-sabay talaga lahat bumababa. Yan. Yun yung mga disadvantage din, no? Sa condominium. Kasi, lalo na pag isa lang talaga elevator, busy talaga siya. Or kumbaga, mata-traffic talaga kayo. No? Ayan. So, pets din, no? Ang condominium kasi is may mga condo na ina-allowed yung pet. May condo din na binabawal yung pet. Which is masakit sa mga unit owners if ever dog lover sila or pet lover sila, tapos bibili sila ng condo and hindi siya pet friendly. So kailangan nilang i-let go yung pet. Yun yung mga disadvantages din sa mga condominium. Kasi halos halos lahat or mostly ng condo is hindi ina-allow yung pet. But ang kagandahan sa atin is allowed yung pet. Pet friendly yung ibebenta mo. Okay? Nakakasunod ba ang lahat? Paki-type nga ng yes if nasusunod ang lahat. Nakakasunod? Yes. Thank you, sir. Thank you, thank you. Thank you, Sir Benson, Merkel, Manuel. Yan. Thank you so much sa mga nagpa-participate. Para malaman ko lang kung hindi ko ba sa akin or hindi. Nakakalungkot naman. Parang break up ni Kat. If hindi nakikinig. Thank you
Thank you so much. Yan. Grade 10. Okay. Parang may nabasa akong grade 10. Alright, thank you. Ayan. So back to the topic tayo, no? Yung disadvantage one of the disadvantage ng condominium is hindi lahat pet friendly. But yung property na ibebenta mo is pet friendly siya. Okay? Ayan. So, ayun lang yung pag yung sagot ko, yung tanong ko is it depends pa rin, no? Kung ano yung gusto ng kliyente mo. That's why you as a property specialist, kailangan natin alamin yung problem ng kliyente natin. Kung ano yung kailangan niya talaga. Let's say for example, naguguluhan siya. Gusto ko condo pero ganito ganyan. Gusto ko naman ng house and lot para mas malaki. Pwede mo siyang tanongin, ano ba yung kailangan mo as of the moment? Ano ba yung kailangan mo right now? Gusto mo ba ng malapit sa lahat? Gusto mo ng urban living, urban lifestyle, malapit sa mall. So pupunta ka talaga sa condo. Pero kung gusto mo ng tahimik na buhay, tsaka 1,000,000, kidding aside. Pero kung gusto ng kliyente mo is tahimik na buhay, yung peaceful talaga, yung hindi busy, yung malayo sa sa maingay na na city, dun siya sa house and lot, no? So pwede mo siyang tanungin ng ganun. Ano yung pinaka-need mo talaga dito ngayon, ma'am? Saan ka ba working? Let's say for example, working siya dito sa Metro Manila. Mag-condo ka na, ma'am. Kasi kung mag-house and lot ka, pagod ka sa biyahe pag uwian mo. No? Let's say Makati working kliyente mo, uwian siya ng Cavite dahil sa house and lot. So, pwede mo siyang offer na, ma'am, mag-condo ka na lang kasi malapit lang. Hindi ka na mahihirapan sa biyahe. And tanungin mo din kung ano gusto niya ng lifestyle. Yun, yung nasabi ko kanina. Urban living ba yung gusto mo? Or gusto mo ba yung matahimik na buhay? Na? And lastly, na tip ko sa pwede yung itanong sa kliyente nyo na, ayun na pala, dalawa na pala yun. Ano yung kailangan mo, ma'am? Ngayon, gusto mo ng convenient? Ayan, gusto mo ba malapit sa lahat? And yung pangalawa is, ano yung lifestyle na preferred? Yan, yan, may nag-chat. Sabi ni Ma'am Tin, I prefer the condo sa NCR kasi easier ang transportation. Going to work considering may possibility na mag-transfer pa ng other companies within NCR. Tama naman si Ma'am Tin. No? Lalo na pag yung mga kliyente natin is working siya here sa mga business district sa Metro Manila. Much better talaga yung condo. No? Pwede natin sabihan din yung kliyente natin na wag na kayo mag-rent, ma'am. Let's say, matagal na sila rent. So instead of renting, pwede naman kayo mag-rent ng condo na malapit pa sa work. Ayan. No. May natutunan ba tayo sa house and lot and versus condominium? Ayan. And much better talaga condo kasi di talaga mawala ang traffic sa NCR. Yeah, oo, tama yan. Given na talaga ang traffic, no? But again, condo is the best pa rin. Lalo na pag working talaga working dito sa Metro Manila. Kasi pag house and lot, sobrang layo talaga. Unlike lang yung kliyente mo, sobrang galante. Or tayo, may madami tayong pera. Pwede tayong kumuha ng house and lot sa Metro Manila. But, limited na din siya. Sobrang mahal na din siya. No? Yan, if ever in future, mag-work abroad or outside ng CR, mas madali i-convert ang condo unit to rental business. Tama. Yeah. Kasi hindi naman natin malalaman yung kapalaran natin. Baka mag-abroad tayo, di ba? Unlike pag condo, pwede mong gawing Airbnb, di ba? Gawin mong rental business, bed space. Kasi yung isang kliyente ko, kumuha siya ng house and lot sa Lipa, Batangas. Ngayon, gusto niya per Airbnb. Walang pumapasok or walang nagre-rent. Kasi malayo nga. Diba? Unlike pag condo, bilis lang talaga yung market. No? Lalo na sa property natin na ibibenta. Malapit lang siya sa National University. Walking distance lang. So, ayan. No? Alright. So, sasend ko na lang yung recorded video natin sa
project details para you have the ano na idea kung ano yung ibebenta mo, no? Baka nagtatanong pa kayo ngayon kung ano ba yung ibebenta ko dito? Ano ba, MX3 ba to or sabon ba? So ito. So pwede mo siyang pwede kayong i-click yung link nyo, forward nyo sa 6 minutes and 30 seconds para masimulan niyo yung video. Ayan. Pwede kayong mag-click yung i-click yung link. Okay? And then standby muna yung Facebook group natin na send ko din. Okay. So if you have question magtanong habang we have time pa. Right. You can unmute yourself then gusto niyo magtanong. Okay. Ay nga lang, no, hindi ko nabanggit kanina. Sige. Sige, may nag-raise ng hand. Yes, ma'am. Unmute kita. Hi po, sir. Ask ko lang po Hello. if itong Yes. recorded video po ba ay mapapanood din po namin po. Yes, yeah. I-upload ko siya sa YouTube. So, pwede mo siyang panoorin. Okay? So, na-click, save nyo na lang yung link, no? Baka kasi hindi nyo siya tag yan. Okay. Sige. May question pa ba tayo? Before tayo mag-proceed sa isang special topic? Habang may isang tayo? May time pa. Okay. Okay. Lahat na naka-open cam kanina, yun yung magiging qualified to the GCash raffle. Hindi ko lang siya nabanggit kanina, no? Meron pala tayong pa-raffle na GCash. Sorry. Ayan, kaya sinasuggest ko na mag-open cam kayo. Para makasama kayo sa raffle. Okay? I think konti lang yung raffle mamaya. Pwede kayong humabol. Sino yung mga naka-open cam ngayon? Habol ko kayo. Sayang naman. Alright, meron tayong 300 pesos na raffle GCash. 3 winner. Kung gusto niyo humabol, mag-on cam kayo para masama ko kayo sa raffle. Malaki na din yung 300 pesos. Pang-load na din yun siya. Alright. Oh, may humahabol. Ayun, oh. Ay, 300 pesos lang ba katapat nyo, ha? 300 pesos lang pala katapat nyo, ha? Ay, iba, oh. Mayayaman siguro yung iba nito. 300 pesos is easy for me. Yan. Ayan. Sige. Question. If may mga question tayo. Okay, may magtanong. Baka may mga madami yung question and answer dyan. Yung question. Oh. Okay, yan, oh. Di ba? Mas maganda pala pag madaming naka-open cam. Dahil lang sa GCash. Pero it's a prank. Walang GCash. Kidding aside, meron tayong GCash. And before tayo mag-proceed sa isang introduce ko lang yung sound speaker natin. Okay? Wait lang, ha? Ayan. Sabi yung video ko. Standby muna. Wait lang, guys. Standby muna. Open ka mo. Galing talaga ng Gcash, no? Alright, sige. So, let me introduce our next speaker. Yan, mabilis lang to siya. Quick lang to siya, no? Kasi nakita ko lang. Parang naka-online siya. So, tawagin lang natin kasi we have time pa naman. Alright. Sige. Let's watch this video. Ayan. So, help me welcome
the founder of the organization, Sir Isaiah Nilsson Kimboy. Hello, sir. Ayan. Hello, sir. Ayan. Ayan. Yun. Sir, Naka-mute good ako evening. kanina. Ayun, good morning. Good morning, Sir Jeffrey. Good Ayan, morning, sir. Good Timamad. morning, sir. Sa inyong lahat. Ayun, ang dami. Nakakatuwa, oh. Dumami yung Grabe na. outcome, sir, Tayo, sa GCash. nasa 44 tayo ngayon, no? Participants. So, again, good morning sa inyong lahat. Kahit alam naman natin gabi na. Salamat sa inyong presence ngayon, no? Sobrang na-appreciate namin yung ano nyo, yung presence nyo ngayon. And syempre, meron akong pabonus sa inyo, no? May share ako sa inyong mga pictures mamaya. So, by the way, my name is Isaiah Boy. Ready na ba kayo makinig? Ready na ba kayong matuto? Sige nga po, pakitype nga po ako ng number 1. Sige. Thank you, thank you. Sir Jeff, thank you ha. Thank you sa Yes, sir. No time worries. mo din, no? Galing, galing talaga ni Sir Jeff. Actually, yung Yes, sir. bilis, parang bilis mo nga pala, Sir Jeff. Nag- Wala, binibasican mo na lang talaga yung topic, no? Grabe. So, ayan, thank you. Konting ano lang, no? Konting takeaway lang din, Sir Jeff, dun sa topic mo kanina. Kasi ako talaga, pag kumukuha ako ng property, tama yung sinabi mo yung kailangan mo. No, yung Yes. kailangan mo talaga. So, ano ba yung kailangan mo in the present? 'Di ba? Then, ano ba yung kailangan mo in the future? 'Di ba? Yung present, syempre, lalo na ako, lagi ako nasa ano talaga, lagi ako nasa city or yung trabaho ko nasa Metro Manila, malamang kailangan ko house talaga condo, 'di ba? Mhm. Pero Yes. for long term purposes, no? Though naman yung house and lot yung condo long term din naman, no? Pero sa akin, no, for long term house and lot, no? Pero sa akin talaga parehas gusto ko no? Kaya ang ginawa ko nung una, kumuha talaga ako ng condo kasi yun talaga yung pinakamalapit sa trabaho ko. So needs, no, needs talaga siya. Then yung house and lot, kumuha ako kasi lumalaki na yung pamilya ko, hindi na kasya sa condo. Yung condo ko noon sa may Imo studio type unit, so masikip talaga. Tapos habang tumatagal kami, syempre dumadami yung gamit, no? So hindi talaga kasya. So yun, dun kami nag-come up na talaga na mag-isip na mag-house and lot. Ayan. So, alam naman natin 'yan, pangarap natin lahat 'yan. No, ang ano lang talaga, madalas hindi nila talaga pinapangarap magkaroon ng condo, pero kung titingnan mo yung benefits, no, yung advantages talaga is grabe, yun ang gustong-gusto ko. Actually, 5 years po akong tumira sa condo unit. So, do'n ko talaga na-realize na iba talaga 'pag naka-condo ka, saka naka-house and lot ka. No, yung mga sinabi ni Sir Jeff kanina, sobrang totoo yun. Ako na yung magpapatunay kasi tagal kong tumira sa condo unit. No, yan yung tipong pagbaba mo ng building, lakad ka lang konti, nandun ka na sa gusto mong puntahan. May kainan, may mall nga eh. May mall, may Pure Gold, no, malapit sa lahat. No, then nung lumipat ako ng house and lot, ayun, medyo challenging yung pagpunta ng palengke, 'di ba? Actually dito nga sa'min yung palengke kailangan mo talagang may sakyan ka, buti na lang may sakyan tayo. So, ta's hindi rin naman ako nagpapalengke, so buti na lang may mga nagde-deliver na ngayon. So, naging convenient. Pero hindi talaga ako nagpapalengke kasi parang wala akong time para magpalengke. So, grocery, puwede grocery sa mall, ayan. May mga house and lot na mura pero sobrang layo, 'no? Sobrang layo na to the point na 2 hours, 3 hours biyahe gano'n, 'no? So, isa yun sa mga napagsisihan ko rin dati, mga regrets ko rin dati nung kumuha ako ng house and lot sa may Tansa, Cavite. Sobrang layo talaga. So, anong nangyari, since ang layo ko nga, pinasalo ko siya, hindi ko na siya tinuloy. Tapos kumuha ako ng condo, yun na, dun talaga ako tumagal. Gano'n, Sir Jeff, 'di ba? Ayun, sa mga Love to. gustong kumuha ng condo ta's gusto ng city, siyempre nandun yung madaming opportunity, condo. 'Pag house and lot, pang long term, pang matagalan, 'di ba? Ayan, yun lang na-share ko lang, takeaway ko din dun sa topic mo kanina, Sir Jeff. So, Yeah. ayun, 'no, balik tayo dun sa i-share ko 'no, bago ko i-share yun, 'no, again, Isaiah Kimboy. For the past 6 years 'no, 6 years na po ako dito sa real estate industry. Marami na tayong natulungan na tulad niyo. Marami tayong natulungan na
full-time sellers, no? Na ngayon is kumikita na sila ng 5 to 6 figures income monthly. Gusto niyo ba yan? Pakita nga po number 2 kung gusto niyo yan or gustong-gusto. Number 2. For the past 6 years, dahil nakatulong tayo, nakapagbigay tayo ng value. Malinaw naman sir yung ano ko, no, audio ko, no? Yes, sir. Opo. Nakapagbigay tayo ng value sa mga valued clients natin, no? Natulungan natin sila magkaroon ng properties, investment, no? Lalo tayong binibless. Alam ni Sir Jeffrey yan, no? Alam din ng mga kasama natin na nandito ngayon. No, may mga sellers kasi tayo dito, nakikita ko yung ano, mga names nila eh. May mga top seller nga dyan, no? Naka ano lang, oh, nakikinig lang. Grabe. Ayun, for the past 6 years, dahil sa pagtulong natin, no, yun talaga kasi yung mission natin. Pakita mo nga po ako ng mission. Ayan. Ang mission po natin is to help. No, type nyo nga din po help. Ayan, tumulong. No? Tayo yung tutulong sa kanila, hindi sila yung tutulong po sa atin. Malinaw po ba yan? Pagka-type nga po ako number 3 kung malinaw. Ayan, thank you, thank you. To help po, no? To help other people, pag nagbigay tayo ng value sa kanila, no, that's opportunity for us. Ito na yung kikita tayo. Sa madaling sabi, no? Mas ano, the more na marami kang natutulungan dito, mas lalo kang ibe-bless. Tama ba ako dyan? Tama ba ka dyan, Sir Jeff? Yes, Ayan. sir. Tama No, dyan. so, diskarte namin, hindi ko na no, papahabain. Padamihan lang po ng tutulungan. No? The more na marami kang natutulungan, mas marami kang kikitain. Ganun lang po kasimple itong negosyo na to. So ang gagawin lang natin is gawin nyo lang yung mission natin, makatulong, maghanap ng tutulungan, maghanap na naghahanap ng bahay, no, ng condo unit. Ayan, kung prepare nila yung condo unit, alam nyo na yan kasi hindi discuss ni Sir Jeffrey kanina. Ayan, nandun yung benta and syempre nandun yung income. No? Ang kagandahan po dito sa project natin, sobrang dali ibenta kasi sobrang ganda talaga ng location. Isa yan sa nagustuhan ko talaga kaya ko binenta yung property na yan. No, yung Urban Decoms Ortigas, Urban Decoms Imus, and sobrang lapit sa lahat talaga niyan. So, kung ako sa inyo, no, yung mga nandito ngayon sa webinar, mag-post lang kayo, maraming kukuha sa inyo. Diba? Kasi sobrang dami po ng ibebenta natin. Sobrang laki din ng population ng Pilipinas. No, kahit madami tayo, hindi natin sila mauubos. No, and araw-araw may pinapanganak syempre, no. Merong nag-18, so maraming pwedeng maging qualified, no. Araw-araw meron nagkakaroon ng magandang trabaho, ayan, nagiging regular, so ayan, may mga OFW, so alamin lang natin yung mga kailangan natin bentahan. So ayun, bukod dun sa natulungan ko yung mga sellers ko na magkaroon ng 5 to 6 figures income, alam niyo naman yan kung magkano yan, 100,000. Meron din syempre mga nag-uumpisa 50 to 80,000 hanggang sa tumataas na sila ng tumataas, nagdi-300,000, ganyan. Yan na po yung kinikita nila. Hindi naman po yan siguro bago sa inyo, no, kasi alam naman natin sa real estate basta binibenta mo milyon, malaki talaga yung kikitain mo. No, pwede ka talagang kumita ng milyon. Kahit nga i-type mo yan sa calculator mo ngayon, hindi ako nagsisinungaling, na 25,000 times mo yan sa, ayan, sige nga, 40 units, no, Sir Jeff? Ayan, Yes, sir. kikita ka Opo. talaga ng 1 million, no? So kung gusto mo ng 2 million, benta ka lang ng 80. Ayan. So yun, meron na rin po tayong mga car achievers, no? I-check nyo po dun sa aking website, saka sa Facebook account ko. Ito, i-type ko na rin yung website ko dun sa chat box, isayakimboy.com. Pwede nyo i-check dyan yung mga car achievers natin, mga Millionaires Club member natin. Nakakatuwa po, no? Kasi, and syempre sobrang excited ako ngayon kasi bukas, meron tayong year-end party ng IK Elite. Ayan, Yes, grabe, sir. lumagpas tayo, Sir Jeff. Excited No, ako sana dyan. magkasya tayo dun sa venue. Ayun, nagpadagdag na rin ako kasi sobrang daming gustong sumama talaga dun sa IK Elite Year-End Party. Grabe, pinagandaan namin yan ng mga managers, no? And syempre, yung mga ni sila Ma'am Cha, yung mga SD, ayan, nagtulong-tulong, no, para maging successful yung event natin. So, excited na ako kasi awardan ko dyan yung mga bagong car achievers ng year na to. Grabe, sobrang dami.
no? Meron din tayong mga bagong Millionaires Club member. Kilala mo ba 'yan, Sir Jeff? Yes, Mga sir. bago nating M Club, no? Nakakatuwa kasi parang kailan lang nag-umpisa sila dito sa industry tas ngayon kumikita na sila ng milyon. Gusto niyo ba 'yan? Sige nga po, paki-type nga po ako ng number 1 kung gustong-gusto niyo 'yan. Sige nga po. Mhm. Thank you, thank you. So, bigyan ko lang kayo ng konting ano 'no, konting tawag dito, yung old self ko 'no. Hindi ko na i-she-share yung mismong PowerPoint ko, Sir Jeff, kasi baka tumagal tayo ng mga ano, 3 hours Yes, dito. sir. 'Pag nag-talk ako about dun sa mga ano ko 'no, sa mga tawag dito, old self, ayan. So, kuwento ko na lang. Ayan, dati po akong referral partner din, tulad niyo. Sinubukan ko lang 'tong industry na 'to, na kung saan kadahilanan, mahilig talaga akong mag-ano, mag-side hustle. Masasabi ko dati sobrang ano talaga ako, sobrang aggressive ako pagdating sa ano, pagnenegosyo. Na-try ko pong mag-traditional business, na-try ako mag-online selling, kung ano-ano yung mga binenta ko dati, pero naging ano ko yun, no, naging stepping stone ko yun. Kahit marami akong mga rejections, failures nun, no, dami akong naluging negosyo na tinry. Ayan, yun pala yung ano, yung way pa para maging successful ka, kailangan pala mag-fail ka. So, sa dami ng mga ano ko nun yun, sabi ko buti na lang talaga tinry ko, 'no, kasi kung hindi ko pala tinry yun, hindi rin ako darating dito sa point ng buhay ko ngayon, 'no. So, sobrang ano, grateful ako sa nangyari sa buhay ko na yung mga failures, 'no, pinagpapasalamat pala siya kasi yung failure pala, 'no, agree ka ba dun, Sir Jeff? Yung failure pala is yun yung ano, yung part ng proseso para maging successful ka. Yes, sir. Okay, paki-type nga po ako ng process. Ayan, sige, type niyo yung process. Dito kasi sa ano, sa business world 'no, 'pag pumasok ka sa pagnenegosyo, may proseso tayo na ano, pinagdadaanan talaga. Akala mo pinapahirapan ka, akala mo hindi para sa'yo yung isang bagay na gusto mo, yun pala 'pag meron ka palang gusto, bibigyan ka ng ano, ng proseso or dadaan ka sa proseso. Tapos papahirapan ka, bibigyan ka ng mga challenges, 'no, bibigyan ka ng mga ayun, sangkatutak na failures, 'no? Pero yun pala yung magpapatibay sa'yo, magbibigay sa'yo ng ano, ng bagong learnings, ayan. So, kailangan pala daanan mo yung proseso, 'no? So, sa mga nandito po ngayon, parehas lang po tayo dumaan sa proseso. Siguro nung time ko mas mahirap pa kumpara ngayon, masasabi ko. And sobrang ang sarap magbenta talaga ngayon kasi sobrang bilis ng komisyon. Alam ng ano 'yan, ng mga sellers ko 'yan. 'No, pero nung dinaanan ko nun, sobrang haba lang talaga nung pasensya ko nun kasi bago ako nag-share homes, grabe na yung mga pinagdaanan kong mga ano, challenges. So, nung nandito na ako, parang, "Ay, basic na lang 'yan, kayang-kaya 'yan." So, yun, sige nga, type niyo nga po, kayang-kaya 'yan. Sige, Fine, fine. hindi ko po kayo tinatakot 'no. Eto is ano, normal talaga kahit saang negosyo ka, may proseso talaga. And masasabi ko yung proseso na 'yan, 'no, yun yung sinasabi ko na ano, na 1 to 2 years survival mode. 'No, dito sa pagbe-business, i-survive mo lang yung 1 to 2 years mo, 'no, yung ika 3 years mo, yan na, establish ka na. Basta sipagan mo, tuloy-tuloy mo, gawin mo lahat para makuha mo yung gusto mo, gustong-gusto mong pangarap, yung gustong-gusto mong goal. Ayan, salamat sa mga nag-ano, nag-response. Ayan, thank you, thank you. Ano pa ba? Ayun, 'no, excited na ako, Sir Jeff, dun sa ano natin, sa year-end natin, Tomorrow. 'no. So, ituloy-tuloy niyo lang 'no, 'tong ano, 'tong mga ano natin, 'no, 'tong ginagawa natin kasi para sa inyo 'to, lalo na yung mga sellers dito 'no. Tas yung mga nag-invite ng mga referral partners, ayan, good job sa inyo. So etong webinar na 'to, ito yung way para matulungan namin kayo na magkaroon ng ano, ng opportunity. Kasi hindi naman po lahat ng nakakapunta sa ano 'no, nakakapunta dun sa mismong project natin, lalo na yung malalayo. So para sa inyo 'to, na magtulungan lang tayo and gagawin po namin lahat para matulungan po kayo. Ayan, meron lang akong ano, ipapa-share kay Sir Jeffrey. Ayan. Ay, ako ba yung host, Sir Jeff? Yes, sir. Pwede mo ibalik sa akin, sir, para Hmm, ma-share. wait lang, sige, sige.
Ayan. Yung ano sir, yung tatlong ano lang din, tatlong Ayan. picture. Ayan. So bago pala yun, bago i-share ni Sir Jeffrey yan, i-share ko na din yung mga ano ko, small achievements. Okay lang ba sa inyo? Gusto nyo ba? Ayan. Nabanggit ko na kanina, no, meron akong sariling condo. Actually, dalawa na po yung condo unit ko. No. Ngayon, naka 6 years na ako din sa industry. No, masasabi ko, ang bilis lang pala. No, ang bilis lang pala, tapos pwede mo makuha yung mga gusto mo. So, ano na po ako, nakadalawang condo unit, meron na rin po akong house and lot. Gusto nyo ba yan? Sige nga, pag-type nga po ako ng house and lot. Sige nga, mga pinag-usapan nyo kanina, no? Ayan, yan po yung mga achievements ko, no, ano, for the past 6 years, house and lot. Ayan, sabi ni Sir Roland, gusto niya raw ng house and lot. Ayan. Nagkaroon din po ako ng mga multiple cars, no, dahil dito sa industry. Yung favorite kong car ngayon, syempre, yung dalawang gamit ko. Yung isa gamit madalas siya ng asawa ko pang sundo ng ng kids ko pag papasok ng school. Yung isa, yung Ford Everest. No, tingnan nyo na lang sa sa profile ko mismo sa Facebook. Ayan. Tas naka-sports car na rin po ako. Ayan, Wow. sige. Type nga po ako ng sports car dyan kung gusto niyo rin ng sports car. Ayan, naka Sports. Ford Mustang na po ako. Ayan. Masasabi ko yung mga achievements ko, ay hindi yan nata, Sir Jeff. Okay. Ginawan mo ng slide. Ang galing Okay. Sige, sige. So, masasabi ko yung mga sabi ni Sir Roland, gusto niya raw ng Honda Civic. Wow. Sige nga, pakitype nga po ako ng gusto niyong car Size sa chat box. Sige nga po. the sea type. Okay, si Ma'am Team BMW. Okay. Honda Civic Type R, sabi ni Sir Svenrel J. Ayan, Ferrari sir. Si Sir Rod Glenn, Vios Black. Wow. Ayan. Lahat ng, since nandito na po kayo sa industry, no, na sobrang, posible lahat ng pwede nyo maisip na pangarap. Ayan. Ayan, sabi ni Sir Benson, Fortuner po. Fortuner. Lapit po sa Ang lapit. katotohanan. Ayan. Lahat yan, no, Yan, pwede ito. nyo makuha. Basta sipagan nyo. Actually, ito kaya ko i-share ko tong tong quote na to, tong picture na to. Kasi yun nga, no, lahat pwede nating makuha, lahat po posible. Dito sa industry na to, since nandito ka na, lahat po posible mo makuha. Ayan, car and driver's license. Hmm. Okay. Thank you, thank you. Kami ni Sir Rehab. Ayan, sige, sige. Proceed tayo. Yung na lang muna, sir. Yung isa-isa. Yun. So, quick lang to, no? Ayun, sino nakakilala dito? Sige nga po. Pakitype nga po ako ng pangalan niya. Nung dalawa, Hindi sige nga kita yung sa dalawa. screen. Kung sino yung isa. Kaso kita yung pangalan, Sir Jeff, sa eh. Oo, nakita ko. Yun pala, tinanggal ka na. Baka hindi sila yan. Ayan, sino nakakilala niya? Pakitype nga po ako. Sige. Sino yung nasa picture? Ayan. Hindi na kilala ata. Ay, hindi nila kilala. Sige, sige. Um, Sino ba yung Sir Jeff? Di ko rin. ito Ayan, si ano nakilala yan? eh. Parang Steve Jobs ata yun. Ano sa picture. Steve Jobs. Baka hindi. Steve Boss. Ayan. Actually, ano yan, kaibigan niya yan. Sila yung, sila talaga yung yung founder mismo, no, ng Apple. So, si Steve Jobs, syempre, siya yung pinaka-founder, no, and then, kaibigan sila na ginawa nila yung, parang yung opisina nila sa garahe muna. 'Di ba? Hmm. Naalala ko yung pinanood ko yung, yung kwento nung Apple. Ayan, doon ko mas lalo naintindihan to na grabe pala din yung dinaanan ni Steve Jobs no bago siya naging successful, 'di ba? And alam naman natin, isa to sa mga bilyonaryo, 'di ba, na negosyante, no, na kahit nga na siya, wala na siya 'di ba? Pero kung titignan natin, small beginnings niya, start lang siya sa garahe, 'di ba? So, yun. Na i-share ko naman sa iyo yung shinare niya na mga niya, words of wisdom niya. Sige nga, sir, yung last na picture. Yan. Ito yung sinabi ni, ni Steve Jobs. Una,
obstacle daw are opportunities in disguise. 'Di ba? Sa iba kasi yung obstacles, yung mga challenges, akala nila yun yung ano, yung reason para mag-give up ka, 'no? Pero yun pala, yun is mga opportunities, 'no, na nag-ano lang, na in disguise sabi ni Steve Jobs, 'di ba? Agree kayo diyan? Sige nga, paki-type nga po ako number 1 kung agree ka diyan. Okay, thank you. Sabi ni Ma'am Jana, ni Miss Tin, ayan 'no. So dito sa industry na 'to, katulad ng sinabi ko kanina, daming challenges na pagdadaanan mo, pero normal po 'yan. 'No, paki-type nga po ako ng normal. Sige nga po. Yung normal na mare-reject ka, normal na may mag-i-inquire sa'yo tapos hindi ka re-replyan, 'no? Normal na ayun, may Indian ka, 'di ba? Normal na meron kami dito minsan nagre-reserve tapos hindi nagtutuloy, ay normal 'yan, 'no? Normal na ayun, mahihirapan ka, siyempre, ayan. So, lahat ng puwede mong daanan dito, sabi ko nga part ng proseso, so normal siya, 'di ba? So, 'wag kayong matakot, 'no? And siyempre normal naman talaga yung rejection, 'no, na kahit nga ikaw, 'di ba isipin mo, nakasakay never ka bang ni-reject ng taxi? Sige nga po, sino dito yung mga ni-reject na ng taxi? Sige nga, paki-type nga po ako ng ako, yung na-reject na ng taxi, 'di ba? Ayan si Miss T na-reject na. 'Di ba kunyari sinabi mo, "Ay dito ako pupunta," ta's ayaw nung taxi kasi iba raw daw ruta niya, 'di ba? Hmm. Hindi ka naman siguro umiyak, 'di ba? Wala ka naman sigurong nakitang, ah, security guard nung pumasok ka ng SM ta's wala ka namang binili, 'di ba? Na-reject din siya nun, 'di ba? Hindi mo naman nakita si Henry C. siguro na umiyak nung hindi ka bumili dun sa SM, 'di ba? Hmm. Hindi ka naman siguro, nakakita ng ano, ng cashier na umiyak nung hindi ka bumili, pumila ka lang ta's sabi mo, "Ay busog na pala ako," 'no, sabi mo sa Jollibee, 'di ba? So normal siya, normal yung rejection. So, okey lang ba, 'no, dahil sinabi kong normal nga 'yan, 'no, wag niyong dramahan yang rejection na 'yan kasi 'yan talaga yung part ng proseso. Sige nga po, pa-type nga po ako ng 1 kung agree ka diyan. Sige, kasi dadaanan niyo talaga 'to, eh. Thank you Sir Edel. Ayan, si ano, Emmanuel, ayan Sir Benson 1. Thank you, thank you. Sige, proceed tayo number 2 naman. Surround yourself with great people. Eto 'no, ito yung sinasabi ko lagi sa ano ko, sa mga leaders ko. Ito yung law of association, na alam niyo ba yung batas na 'yan? 'Yan yung batas na ano, kailangan sumama ka dun sa mga successful na or gustong maging successful. Ayan, huwag ka daw sasama dun sa mga tao or siyempre makikinig dun sa mga tao na negatibo, 'no, or lalo na kung kinokontra ka siyempre, 'no? Marami po kasi dito lalo na pagka pumasok na kayo dito sa industry na 'to, ayan, ine-negative ka. Normal lang po 'yan na ano, no, na sinasabi talaga, "Ay, 'wag ka diyan, mahirap 'yan. Ay, 'wag ka diyan, 'di ka yayaman diyan, 'di naman ako yumaman diyan, eh." Puwedeng siguro siya, hindi siya yumaman, 'di ba? Pero ikaw, puwede, 'di ba? Baka sa ano na 'yun, baka sumuko lang kasi siya, 'di ba? Pero masasabi ko dito, ang dami talaga naging successful, 'di ba? So, ang gagawin niyo na lang, so-surround lang kayo sa amin, 'no, sa leaders niyo, sa mga mentors niyo, ayan. Yung puwedeng kausapin niyo lang sa Facebook, yung mga ayan, yung mga puwedeng kami na, 'no, para hindi ka na maghanap ng iba, ayan. Kami na lang yung kausapin niyo kaysa yung iba yung kausapin niyo kasi 'pag nagsabi kayo sa iba ng negative, ayan, sasakyan lang kayo, "Ay, oo nga, pangit nga diyan." 'Di ba? Agree kayo diyan? 'No, agree ba kayo diyan? Paki-type nga po number 2 kung agree kayo. Sige po. And number 3, ayan, number 3, learn how to anticipate the future. Ayan. Ito yung ano 'no, yung ginagawa namin, gumagawa kami ng vision board, 'no, naggo-goal kami na ito na yung magiging future self namin, 'no, magbabago yung buhay namin. Ayan, ina-anticipate na natin na ayan, puwedeng i-anticipate mo rin na bebenta na ako ng madami. Ayan, so this month makakapag-produce ako ng 10 units, ganyan. Now ina-anticipate mo na tapos tatrabahuhin mo na lang, okey? So naggo-goal ka, naggo-goal setting ka tapos tatrabahuhin mo na lang. Okey po ba 'yun, malinaw po ba? Paki-type nga po ako number 3,
No, again, learn how to anticipate the future, sabi ni Steve Jobs. No, number 4 naman, ito, matindi to. Remember, you will be dead soon. Di ba? Sige nga po, pakitap nga po number 4 kung agree ka dito. Di ba? Wala naman talagang permanent. No, walang forever. Ayan. No, lahat naman tayo is mangyayari sa atin 'yan. Pero okay lang ba, no? Bago ka man lang mawala sa mundo, matagal-tagal pa naman kasi magpapayaman tayo. Enjoyin mo naman yung buhay mo, no? Tumikim ka naman ng magagandang magandang lugar, ayan, masasarap na pagkain, 'di ba? Deserve mo 'yan eh. Tumira ka naman sa magandang bahay, tumira ka sa magandang condo, syempre sa urban deco homes na. Huwag ka na maghanap ng iba, no? Mm. Ayan, mag-shopping ka naman, 'di ba? Magpadami ka ng pera, no? Mag-produce ka ng maraming cash flow, no? Dito sa industry natin, sa sure homes. Ayan, kasi deserve mo 'yan, 'di ba? And syempre deserve ng family mo 'yan. And syempre, sabi ko nga, no? At kailangan mong ma-experience 'yan kasi sobrang sarap, no? Mag-travel ka sa ibang bansa. Sino gusto mag-travel? Paki-type nga po ako ng travel. Sige nga po. So, saan niyo gustong mag-travel na lang? Sige. Saan niyo gusto mag-travel? Sige. Ayan. Gusto niyo ba sa Hong Kong? Taiwan? Ayan, no? Saan yun? Jingling. Japan? Ayan, napuntahan ka na yun, no? Japan, Hong Kong. Dito sa industry na to, no? Dito ko lang talagang na-experience yan. Dami ko ng mga pinupuntahan. Last month lang galing kami sa Hong Kong, 'di ba? Sabi ni Ma'am Gloria, ayun, travel the whole globe daw, Mr. Green. Sa Hawaii, ayan, no? Sa US yan, 'di ba, yung Hawaii? Mhm. Thank you, thank you. Italy, 'di ba? Thailand. Ayan, no, Thailand. Sabi ni Sir, ayun. Ayan, thank you sa mga response nyo, no? Deserve natin yan. No, deserve natin makarating dyan. Wag na wag po kayong papayag na hindi kayo makapunta sa mga gusto nyong puntahan. Sobrang ganda po ng ng ibang bansa din. Kung Pilipinas nagagandahan ka, nako, pag pumunta ka sa ibang bansa, sabi ko sa iyo, maaadi ka. No, parang gusto mong pumunta sa iba't ibang bansa talaga. Kasi na-experience ko na yan eh. No, sa nga next year nga, no? Meron na kaming travel, may na nga kami, may ticket na nga kami. No, pupunta naman kami ng tatlong bansa 'yon, naka-cruise, no? Sa 'yan, Anthem of the Seas, kung pamilyar kayo diyan. Ayan, Anthem of the Seas. So, tatlong bansa yung pupuntahan namin. So, ayun, nandun nga yun sa tinype nyo kanina. Wala lang Malaysia. So, punta kami ng Thailand, Malaysia, Singapore. Ayan. So, kami diyan, mga 8 days kaming nasa ibang bansa. So, experience nyo yan, no? Mag-cruise. Yan yung mga dapat nasa nyo yan, nasa dream board nyo. Okay, salamat sa mga nagpa-participate. Ayan, syempre, number 5, focus on the positive. Sige nga po, pakitype nga po ako ng number 5, focus on the positive, no? Kasi wala po ako nakitang naging successful dito sa industry ng negative po, no? So dapat ngayon pa lang alam mo na, dapat positive, huwag ka mag-iisip ng negative dito. Kasi lahat ng mga nag-negative dito, ayan na, wala nangyari sa kanila, bumagsak sila. Nasayang yung opportunity na binibigay sa kanila. So, ngayon pa lang po, no, sinasabi ko na sa inyo, May meeting ako. focus on the positive lang. Okay? Number 6, find Nandito the na, right partner. nakaset na yung coffee mo dito. Saan ka na? Nandito na yung coffee Nandito mo. Nandito na po ako. Ayan, Ay, sino to? Sir Jeff? Ayan, nandito po ako. Pakihatid yung copy. Ayan, sige, sige. Number 6, find the right partner. No, ulitin ko. Sige nga po, patype nga po ako number 6. Sabi ni Steve Jobs, find the right partner. Parang kanina, no? Yung partner niya si Steve Wozniak. Kaya nakalimutan ko lang yung ibang kasama niya. No? Actually, hindi silang dalawa lang yung nagtrabaho talaga dun sa sa first Apple computer. No, madam, yan sila, nasa 5, no, na individuals yung gumawa niyan, nagtulong-tulong. No, si Steve Jobs more on software, no, tapos si Steve naman more on hardware siya. So, nagtulungan talaga sila, no, para mabuo yung Apple. So, ganun lang din dito sa industry, no. Ang katuwang nyo dito or katulong nyo dito para maging successful, yung
ano nyo, yung partner agent nyo. Ayan. And syempre, kami po, no, yung mga leaders nyo, mga mentors nyo. So, ganun lang yung gagawin natin. Magtutulungan lang tayo, no? Hanggang sa makabenta ka and syempre, mapadami natin yung benta nyo. May mga ways po tayo na pwedeng ituro namin kung paano kayo bebenta ng madami. Ang gagawin nyo lang talaga is sisipagan nyo araw-araw. Ayan. Syempre, number 7. Pakitype na po ako number 7. Learn from others. Ayan, learn from others. Ito gusto ko to, no? Ito yung magandang ano, no, magandang sinabi rin talaga ni Steve Jobs, no? Ito yung tipong naka-life hack ka na. Alam mo yon, yung naka-advance ka na. Kasi yung natutunan ng ibang tao, ituturo sa'yo. Tapos, hindi mo nadadaanan yung mga mistake niya. 'Di ba? So, naka-advance ka na. Ibig sabihin, mas mabilis ka magiging successful. Ibig sabihin, yung mga nandito ngayon sa webinar natin, mas mabilis po kayo magiging successful kasi yung mga nalalaman namin, ito na yung way para mas mapabilis yung benta nyo. Sige nga po, type nga po ako ng gusto ko yan. Sige nga po. Learn from others. Ayan. Sige, matuto lang tayo sa isa't isa. And syempre, no, number 8, ito na nga sinabi ko kanina, may nagsabi rin kanina, gusto niya rin yan. No, travel the world. Ayan, enjoy natin yan. And syempre, number 9, fail forward. No, ito kanina ko pa talaga ito sinasabi. No, yung failure, normal. Ayan, ang kailangan mo na lang talaga gawin is mag-forward, no. Nag-fail ka, tuloy mo lang. Forward ka, huwag kang atras. Fail, dire-diretso lang. Nag-fail ka ulit, tuloy-tuloy lang. No? Walang way para umatras ka or bumalik ka, kailangan ituloy-tuloy mo lang. Pa-type nga po ako ng persistent. Sige nga po, persistent. Dapat tuloy-tuloy. Ayan. Kahit nag-fail ka, dapat tuloy-tuloy lang ginagawa mo. Ayan, thank you. And syempre, yung last naman natin is take risks. No, kailangan talaga nagtitake kayo ng risk, no? Kasi nasa negosyo tayo, kailangan natin, kailangan kabahan ka dyan, no? So, madalas yung mga nagtitake ng risk talaga dito, yung mga part-timers eh. No, yan yung mga part-timers na gustong mag full-time. Ayan, so huwag kayong matakot, no? Kasi meron naman kayong mga mentors na sabi ko nga, no, matututo na lang kayo sa mga learnings nila, no, sa mga ginagawa nila, syempre sa mga mistakes nila dati, matututo kayo doon. So, hindi nyo na siya dadaanan, no? So, mas madali na. Ayan. So, yun. Yun lang naman yung sinabi ni Steve Jobs, no? And syempre yung last na quote, no? Ito yung gustong-gusto ko. Kung gusto mo talaga maging successful, sige nga po, pakitype nga po kung gusto nyong bumenta ng madami, maging successful dito sa industry. Pakitype nga po ako ng number 1. Sige nga po, Sir Jeff. I-next mo nga yun, Sir Jeff. Hindi, Sorry. yung una. Nawala yung ano eh. Yung una, sir, na picture. Gusto nyo pong malaman yung sikreto para maging successful kayo dito? Sige nga po, pakitype nga po ako ng number 2. Ayan. Yung una, sir. Ayan, yung unang picture. Isa lang naman yung ano, no, yung sekreto dito. Ayan. Pakitype nga po ako ng ano, magsipag ka. Sige. Sipag na lang, sipag. Ayan. Lahat po kasi ng kilala kong naging successful dito sa industry, no, yan yung mga car achievers natin, Millionaires Club members, ayan, yung mga marami ng achievements, no. Kilala ko din yung mga malalakas talagang bumenta dito kahit sa ano, no, sa industry mismo, hindi lang dito sa Sure Homes, no. Kahit nga yung iba, no, yung mga negosyante, no, isa lang naman yung sekreto nila para maging successful ka. No, sabi nga dito sa quote na ano nandito sa screen natin, success is not for lazy. Okay? Yung success hindi siya para sa mga tamad. Okay? So, yung mga pwedeng mag-fail dito and syempre, no, yung sumusuko na lang, yan yung mga tamad eh. Tama. Yung mga hindi nagiging successful dito, masasabi ko, tamad ka lang. No, kasi pag tinuloy-tuloy mo to, no, kahit hindi ka ganun kagaling, no, kasi yung skill naman natututunan, di ba? Magsipag ka lang. Sabi nga nila, daig daw ng ano eh, no, daig ng masipag yung ano, yung mga skilled, 'di ba? So, magsipag ka lang, ituloy-tuloy mo lang ginagawa mo, be consistent lang, no, sa ginagawa mo. Lahat ng ipapagawa sa ng mga partner agent mo, gawin mo, no? Wala kang excuses, gawin mo lahat.
mangarap ka na sobrang laki, ayan, magiging successful ka. Malinaw po ba yun? Pakitype nga po ako ng yes. Sobrang linaw sa inyo yan. Again, no, success is not for lazy. Tagalogin ko, yung success, hindi siya para sa mga tamad. No? So, isa lang naman, no? Hindi na to sekreto, no? Yung mga successful, napakasipag niyan. Kung nakikita mo masipag yung kasama mo, no? Dapat mas masipag ka. Okay po ba yan? Pag nalaman mo yung ginagawa ng mga top 1, no? Mga top performer natin, eh, dapat higitan mo yung ginagawa niya. Hindi pwedeng gayahin mo siya. Kailangan higitan mo. Okay? Again, yung success hindi para sa mga tamad. Dahil yung mga successful, masisipag po. Wala pong sekreto dyan. Dahil yan is, kahit sinong kilala kong mga successful talaga, ang sisipag talaga nila. Iba-ibang industry, no? Iba yung mga ginagawa, iba-ibang skills, pero lahat talaga masipag. Malinaw po ba yan? Ayan, tapos na tayo, no? Sige, sige. 3, ano, sabi ni Sir Jeff? Okay na, Okay, sir. okay. Okay na tayo, Sir Jeff. Binasa. Okay na tayo. So, raffle pala. Raffle. So, konti lang yung mananalo, Sir Jeff. Ayun. Thank you so much, sir. Thank Thank you so much, sir. Thank you sa inyong lahat. No, Sir Jeff, thank you. Ayan, si Ma'am Madge, hindi nakakonect, no? Nahirapan siya sa connection niya. Naglolo ko daw. So, thank you din, Ma'am Madge. And syempre sa inyong lahat, thank you. And welcome sa IQ Elite community. Galingan nyo, sipagan nyo. Wala kayong ibang maririnig sa akin, kundi ganun lang din. No? Magsipag ka lang araw-araw. Gawin natin lahat para sa pangarap natin. Okay po ba yun? Ano nga po ako ng heart, no? Tapos picture tayo. Ayan, no? Ayan. And syempre, magtulungan tayo. Ganun lang gawin natin. No? Yung natulungan natin, no? Bigyan ko lang din po kayong idea. Hindi ko yata nasabi kanina, Sir Jeff, no? Yes. I-exacto, yung mga pero yung natulungan natin for the past 6 years, almost 1,900 plus na. No, magto 2,000 na pala. Sobrang dami na. No, then kailangan ko pa ng tulong nyo, no, na i-share yung mission natin na tumulong. 'Di ba? Magtulungan lang tayo. Sagot ko na, no, sagot na namin yung success nyo. Tutulungan namin kayo mga partner agents, no, para maging successful kayo dito sa industry. So, yun lang naman. Maraming salamat. More sales. Ayan, simulan nyo na, magbenta na kayo agad, huwag nyo na patagalin, no? So, hingin nyo na yung mga marketing materials, no, sa mga partner agent nyo, and yun lang naman. Maraming salamat. Bye-bye! Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Ayan, so I hope madami kayong natutunan sa ating founder, Sir Isaiah. Sobrang ganda yung sinabi niya kanina. Yung shinare niya, yung 10 steps, no, kay Steve Jobs. Anyway, ayan, nakamonitor naman ako sa raffle natin. And before tayo mag-raffle, kindly click this link to join our Facebook community. Ayan, click niyo lang yung link dyan and sign up lang kayo. Tapos i-approve namin kayo. May mga copy naman kami sa names niyo. Right. Thank you so much, Ma'am Reham. Ma'am, sir. Ayan. So let me share my screen sa ating raffle. Ang daming nag-open cam, no? Okay talaga eh. Alright, sige. Ayan. So ito yung mga qualified sa raffle natin, 300 pesos. We have 3 winners lang, no? Ayan. So click ko na lang yung wheels ko. Click yung cursor. Alright. The first winner of the raffle draw is no other than Matt ba? Alice. Alice lang. Ma'am Alice Asuncion. Congratulations, Ma'am Alice. Nanalo po kayo ng isang sakong bigas. Ma'am Alice, paki-ano na lang, paki-type sa chat box ng inyong Facebook name, yung full name and GCash number. Ay, para ma-send namin later after this webinar. Alright. Pag hindi kayo nag-chat, i-forward namin. Ma'am Alice, nandito ba si Ma'am Alice?
Pa-type ka ng me if nandito si Ma'am Alice para hindi natin ma-forfeit yung ano natin, yung prize. Alright, so before tayo mag-proceed, parang wala si Ma'am Alice, i-forfeit natin yung raffle ni Ma'am. But may nakita ako ditong question. Sabi ni Ma'am Reham, hindi ko nagtanong, gusto ko tanong sa kanya, sayang dyan. Ma'am, parang nandito pa naman si Sir Isaiah. Sige, tanong mo, question mo ma'am. Mute kita ma'am ha, para medyo maganda yung interaction niyo. Mag-open cam ka ma'am para makita kita. Saan si ma'am? Reham. In-unmute kita ma'am para makapagtanong ka. Yes po, sir, good afternoon, good evening po. So, ask ko lang po kung saan po siya usually nakakakuha ng mga client. Ayan. Yes po. Okay, thank you sa question niyo, ma'am, no? Yung client, ma'am, nasa online lang talaga eh. No? Ako talaga, i-encourage ko talaga kayo na mag-online. No? Kasi yung traditional na selling sa real estate, gumagana naman siya kaso medyo mabagal talaga. So, encourage ko talaga kayo na online. Yun lang, mas madali. No, then syempre, kailangan meron kang target talaga na na clients na dapat sobrang clear sa ano yung target mo. So for example, ang target mo OFW. So kung ano yung mga post mo, dapat yung makakabasa niyan is yung makaka-relate mga OFW. Okay? Kung gagawa ka ng caption about employee na gustong magkaroon ng sariling property, dapat target mo is pang employee lang. Tas huwag kang paiba-iba ng target. Mali na, okay po ba yan? Nasagot ko po ba yung tanong niyo, Ma'am Reham? Remy? Okay na po tayo ma'am. Nasagot naman siguro ma'am, no? Yes, yes daw. Thank you. Thank you din. Thank you so much Welcome, ma'am. welcome. Baka may mga tanong pa kayo. Ayan, sige. Okay lang. Baka may pahabol kayong tanong. Habang I-chat nandito nyo pa. lang sa chat box habang nag-ano yung Sir Jeff. Alright, Sige, so forfeited yung first nating sir, raffle winner kasi hindi nag-confirm. Ayan, next nating raffle winner is no other than Gloria Jana C. Paki-confirm nga sa chat box, Yeah, type me. dito siya. Ayun. Dito siya. Alright, so Naka-online si Ma'am. send mo lang yung GCash number and full name mo ba? Para maano natin, masend natin later after this Alright, the next winner is no other than Sir Roland. Yan. Congratulations, Sir Roland. Pakitype ka ng me sa chat box if nandito pa si Sir Roland. I'll give you 10 seconds. Ayun, nag-confirm. Sir, pa-message na ako ng GCash number mo and name para ma-send namin later. Congratulations. Last natin winner, Sir Isaiah, is ang magwawagi, ang pinakaswerte this evening is si Sir Gary. Sir Gary, type ng me if nandito kayo. I'll give you 10 seconds to confirm. Nandito. Nakita ko na siya agad. 4, 3, 2, 1. Ala. Kidding Dito aside. siya sir. Nandito. Andyan na yan. Hindi niya ma-unmute. Hindi siya ma-chat. Okay, Sir Roland, nakita naman kita. Ay, Sir Gary pala, sorry. Ayan. Congratulations, Sir Gary. Pa-message na ako ng number mo and full name para ma-send namin yung price mamaya. Okay? So, ayun, Sir Isaiah. I guess we are done tonight. Wait na lang natin yung mga GCash number nila para ma-screenshot ko. Sir Gary, message na ako ng number mo and GCash number mo, sorry. GCash number and name mo.
Hmm. Kaya ba today, Sir Gary? I'll give you 1 minute to send your number sa GCash and full name. If ever not, forfeited po yung ano natin. Chat lang kayo sa chat box, sir. May ano dyan, chat box dyan. Chat yung GCash number mo and full name. Tapos okay na yun. Okay. Share the screen. Meet. Roland. Okay. Okay lang ba mag-video po ako sa site na partner agent ko kaya traveler lang ako? Yes po ma'am, pwede naman kayo sir pala, Sir Roland, yes. Pwede kayo mag-video sa site. Much better yun para makita niyo. Okay, so Sir Gary nandito. Thank you Sir Gary and congratulations sa mga nanalo sa raffle. May pahabol mong question before we close kasi we are, lagpas na sa oras. 10:04. Pahabol na question before tayo mag-end. I guess wala na ata. Sir Isaiah, I'll close this meeting na. Okay na tayo. Nagkapag-take tayo ng picture, sir? Okay na yung picture? Alright, so isang picture muna tayo, guys. Dalawang picture. 1, 2, 3, and smile. Alright, thank you so much, everyone, and have a great night and happy Monday tomorrow. Goodbye. Thank you so much.